Hallelujah, Lord. So ito pong model prayer po, tatalakayin natin ngayong umagang ito ang verse 12, tapos 14 and 15 kasi magkaugnay po yan. Yung binasa ni Nanay Lisa kanina, kung mayroon po kayong Biblia, pwede nyo buksan sa Tagalog, verse 12, tapos tatalon ng 14 tsaka 15. So ito pong model prayer, binigyan na po natin ng diin na hindi po ito itinuturo ng Panginoon para i-recite natin per linya, per linya. Kundi ang sinasabi po dito sa model prayer, ito po ay instruction, yung parang pwede mo siyang lawakan. Halimbawa, yung sinasabi na our Father in heaven, hallowed be your name. Hindi siya yung parang per line mong sinasabi tuwing ikaw ay nagpi-pray. Kundi ito yung parang nilalawakan mo siya. Halimbawa, sa una po yung, 'di ba, yung sinasabi natin yung adoration, tapos dun sa verse after po nung adoration po yung submission sa verse 10, tapos yung verse 11 nung nakaraan yung provision niya, give us this day our daily bread. Ngayon po, tatalakayin natin yung confession. Yun po yung pinaka punto de vista ng verse 12. Kaya po, dito po sa ating aaralin ngayong umagang ito, dun po tayo sa confession. Ito na po yung hindi ako nagkakamali, ito na yung apat, Apat, oo, o apat. pang-apat na. Kasi natapos na tayo sa verse 9, sa verse 10, sa verse 11, tsaka verse 12 ngayon. Next week na po natin pag-aralan yung panghuli, yung protection sa verse 13. Para po hindi tayo maguluhan sa pag-aaral natin. So, nanalig po ako na ito po ay maliwanag na sa inyo na hindi siya per linya yung sasabihin kapag kayo ay nananalangin. Ninanalangin, okay. Ayun. So, the model prayer confession po tayo. Ang sabi po ulit kanina sa binasa ni Nanay Lisa, patawarin mo kami sa iyong pagkakasala Mga kasalanan kung paano tulad namin ng pinapatawad pagkakasala, yung mga nagkakasala sa nagkasala amin. sa amin. So, forgiveness po, sabi dito, forgive our debts as we forgive our debtors. Dito po sa itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang instruction sa mga alagad. Kasi po 'di ba yung mga alagad, bakit ba itinuro ng Panginoon ito? Kasi po 'di ba yung mga alagad, nakikita nila ang Panginoong Hesus na siya ay nananalangin. Mayroong buhay Hmm. panalangin ang Panginoong Hesus. Kaya naman sila ay lumapit sa Panginoon at nag-request, Lord, turuan mo din kaming manalangin kung paanong tinuruan ni Juan Bautista ang kanyang mga alagad paano manalangin. So, ang Panginoon, makikita niyo po doon, wala po siyang hindi po ang mga alagad po hindi po sila nagpaturo paano magpagaling, paano magministeryo ng epektibo. Ang nagtanong lang sila bakit hindi nila napapagaling yung batang sinasapian na yon, Hmm. pero hindi po sila nagpaturo kung paano magpagaling. Kasi po Oo, yung authority at saka yung kapangyarihan ibinigay sa kanila. Ang binigay na. tanging ipinaturo nila sa Panginoon paano manalangin. Kaya nga po Manalangin. sabi natin nung binuksan natin 'tong prayer series na 'to, katulad ng mga alagad, bagamat meron na tayong buhay panalangin, pero ang mithiin ng ating puso, paano lumago ang ating buhay panalangin. Kumbaga, tayo ay nagpapaturo araw-araw sa Panginoon, Lord, turuan mo kaming manalangin, tulungan mo kami na lumago sa aming buhay panalangin. So, dito po sa confession, ito na po ay nasa kalagitnaan, 'di ba po? Inuna muna ng Panginoon yung adoration na sambahin muna ang pangalan niya. Bagamat meron tayong mga kasalanan, bagamat meron tayong mga pagkukulang, pero ang focus ng pagtuturo ng Panginoon, i-adore mo muna ang Panginoon. Sambahin mo Hmm. muna siya kapag ikaw ay Sambahin mo lumalapit. ngayon. Pangalawa po, yung Hmm. kanyang kaharian, ang iyong ipanalangin.
Paghari, upang, kung paano naghahari siya sa sangkalangitan, gano'n din siya maghari sa paghari, sangkalupaan. sa Tapos dito po sa verse, 11 po nung nakaraan, yung kanyang provision, na kalooban din naman ng Panginoon na ipanalangin mo yung iyong mga pangailangan. Kaya sabi 'di ba, "Give us this day our daily bread." 'Di ba sabi po doon sa verse 11, kaya po yung mm. provision, yung pinagpukusan natin nung nakaraan, kung paano bumabagsak yung pagkain ng mga Araw-araw, Israelita, yung mana po sa ilang, gano'n din po ibinibigay sa atin yung kalayaan po na ipanalangin yung ating mga pangailangan sa Panginoon, yung araw-araw na ikaw ay lumalapit sa Panginoon. Kaya po ngayon po, nandito na tayo. Mapansin niyo po yung flow, hindi po agad-agad kahit alam ng Panginoon na tayo makasalanan, hindi niya agad-agad sinabi na 'pag lumalapit kayo dapat, humingi muna kayo ng humingi muna kayo ng kapatawaran sa inyong pagkakasala. 'Di ba po, hindi po gano'n, agad-agad na sinabi ng Panginoon. Nasa kalagitnaan siya. Patapos na po yung pag-a-ask ng forgiveness o ng pagko-confess. Kaya po ang focus nitong verse 12 yung cleansing, paglilinis. Yan, nakikita niyo po yung screen ko. Yung paglilinis, cleansing po. Tapos repentance, paghingi ng kapatawaran. Tapos yung mapatawad ka, forgiveness. Kasi po yung cleansing po, hinihingi mo sa Panginoon yung paglilinis niya. 'Di ba kasi, kahit yung mga nakikita natin minsan sa sanlibutan, yung mga pag-iisip mo, yung damdamin mo, sabi nga ng Panginoon kahit yung mata mo, I mean yung pagkakasala, inisip mo palang pagkakasala na yon o nag-isip ka ng masama sa kapwa mo, pagkakasala na yon. Kaya dun yung paglilinis, yung cleansing po, yun ay ating inilalapit sa Panginoon kapag tayo ay lumalapit. Hindi doon sa part po na hindi ka malinis spiritual. Kasi kung ikaw ay manampalataya na, nakatanggap ka na ng kalinisan na nagmumula sa Panginoon. Yun po yung sanctification. Pero yung cleansing po na tinutukoy dito yung bang kaluluwa mo, yung kaisipan mo, kung paano ka magsalita. Lord, katulad ni Isaiah, nung nakatagpo niya ang Panginoon, sabi niya, "Ako yung tao na marumi yung aking mga lumalabas sa aking dila." So, ganun po yung, experience kapag nakatagpo natin ang Panginoon. Yung hinahayaan mo na yung, paglilinis sa iyong kaluluwa, yun ang iyong maranasan. Pangalawa po yung repentance. Kasi po yung repentance, yung repentance po yung matatandaan niyo, nung unang nagpahayag si Juan Bautista sa ilang, ano po ang laman ng kanyang mensahe? Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga pagkakasala. 'Di ba po? Repentance na agad-agad. Nung ang Panginoon ay ay nagmensahe din, kumonekta siya sa mensahe ni John Bautista. Yun din po ang unang-unang mensahe ng Panginoon, "Repent therefore." 'Di ba? "For the kingdom of heaven is at hand." Yun din po yung kanyang mensahe. Yung repentance po, hindi lang po ito yung parang feeling mo na, so I mean, yung feeling mo na humingi ka ng sorry sa nagawa mong kasalanan, kundi alam po natin ng repentance, ito po ay metanoia, kung saan pagtalikod mo sa kasalanang ginagawa mo. For example, dati tsismoso ka, yung repentance po na tinutukoy dito, yung pagtalikod mo doon sa pamumuhay mo na gano'n. Halimbawa, umaga pa lang, nakikikapitbahay ka na para makipagtsismisan. Yung pagtalikod po na sinasabi o yung pag-repent, kinilala mo na mali yun, tapos binabago mo yung nagawa mong, yung nakasanayan mo. Gano'n po yung sinasabi dito na repentance. Kumbaga, pagtalikod sa nagawa mong pagkasala tapos sa tulong at sa biyaya ng Panginoon, unti-unti mong nilalapit yung sarili mo sa Panginoon at binabago sa tulong ng Banal na Espiritu. Yun po yung repentance. Tapos, yung pangatlo po yung forgiveness. Kumbaga, natatanggap din naman natin yung kapatawaran sa ating mga pagkakasala kapag tayo humihingi ng or kung, or kung kapag tayo ay nagre-repent. Mahalaga po na kilalanin natin yung ating mga pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Yun nga po yung laman ng prayer ng verse 12.
Kinilala mo na ikaw ay makasalanan at nangangailangan ka ng kapatawaran. Mahirap po sa tao na patawarin kung hindi po humihingi ng kapatawaran. Ganun man, sa panalangin po na itinuro ng Panginoon, yung importansya po na tayo ay humihingi ng kapatawaran. Supporting verse po tayo. Punta po tayo sa supporting verse. Ate Selly, nakikita mo po ba yung screen ko? Pwede pong pa-unmute at pabasa po ng verse 14 tsaka 15. Sige po. Matthew 6:14-15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ayan, salamat po Ate Selly. Tumalon na po tayo kasi kanina po yung verse 12 po, yun po yung tumutukoy sa confession, di ba po? Tatalon po tayo sa verse 14 tsaka 15 dito sa chapter 6 ng Mateo. Sinasabi po ng Panginoon, kung hindi mo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, sa'yo, ganon din ang ama mo na nasa langit, hindi ka din niya patatawarin. At kung ikaw naman ay magpapatawad, panigurado po yun na patatawarin ka ng ama mo na patatawarin ka ng ama na nasa langit sa mga pagkakasala mo. Dito po natin makikita na para po itong conditional kasi sabi po dito, di ba po dito, if, sa Tagalog po niyan, kung patatawarin mo ang mga taong nagkasala sa iyo, patatawarin ka din ng mga ng ating ama na nasa langit. Dahil kung hindi mo patatawarin ang mga taong nagkasala sa iyo, inulit lang sa verse 15, hindi ka patatawarin ng ama na nagkasala. Sa mga pagkakasala mo. Pansinin po natin yung pagtuturo ng Panginoon. Mula po sa verse 9 to verse 15 po, hindi niya po ganun pinaliwanag yung Our Father in Heaven. Hindi niya ganun pinaliwanag yung Your Kingdom Come, Your Will Be Done. Hindi niya masyadong in-stretch at ipinaliwanag yung Give us this day our daily bread. Ano po yung kanyang ipinaliwanag at ibinigyan ng supporting verse? Yung forgiveness sa ating mga pagkakasala. Papansin niyo po, kung meron po kayong mga Pagpapatawad. Biblia, makikita niyo po yung verse 14 tsaka 15, doon po Mm. yung parang ipinaliwanag niya pa. Mm. Kung magiging observant po kayo, doon niya pa pwede naman, di ba, na hindi naman niya, pwede naman ang ipaliwanag niya, Lord, ano ibig sabihin ng adoration? Lord, ano ibig sabihin yung give us this day our daily bread? Lord, ano ibig sabihin pag yung your kingdom come, your will be done? Pwedeng ganun, di ba? Sa mga alagad, pwede sila magtanong na, Lord, anong ibig mong sabihin pag sinabing your kingdom come, your will be done? Pwedeng ganun, di ba? Pero ang binigyang diin po ng Panginoon, yung forgiveness sa ating mga pagkakasala. Pagpapatawad. Bakit po kaya? Sa palagay natin, bakit po kaya? Ito yung first time ko magtatanong sa inyo. Bakit kaya binigyang diin ng Panginoon yung pagpapatawad sa ating mga pagkasala? Nay Violi, mauna ka nga po. Bakit po kaya? Sundan ni Nanay Hindi kasi Violi at Ate talagang Selly. Hindi kasi 'di ba kasi iyan ang ano niya yung kasalanan Kasi yung talagang kasalanan, sabi nga ito yung nagtakip sa ano ng Panginoon para hindi niya tayo marinig. Talaga yung kasalanan. Mhm. Kaya napakahalaga na inihingi natin ng kapatawaran yung mga kasalanan, Yung mga kasalanan 'di mo ba? sa harapan ng Panginoon. Pero Ng yung, Panginoon. paano yung ng mga nagkasala sa'yo? Kasi sabi nga, ang liwanag naman, sinabi niya, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin niya patatawarin eh. So Yun dalawa yung, po to, no? Dalawa po to. Yung una oo, po, pag lumalapit ka sa Panginoon, humihingi ka ng kapatawaran sa kasalanan humihingi ka ng mo, kapatawaran. sa kasalanan Oo, mo, kasalanan mo. kasalanan mo, Pero oo. sa harapan ng Panginoon, pinapatawad mo din yung mga nagkakasala sa'yo. Matuto ka ring, sabi nga, matuto ka ring magpatawad sa nagkasala sa'yo. Okay. Kasi hindi ka makakatanggap ng pagpapatawad ng Diyos kung hindi ka natutong magpatawad. Maliwanag naman.
Diba? Sige po. Next po si Ate Selly, tapos si Nanay Dolly, at tapos si Ate Tin. Sige, Ate Selly, bakit po kaya? Kasi Tito Arby, ito yung kasi yung katibayan na Mhm, ng pagbabago sa iyo ng Diyos, mhm, yung gawa sa iyo ng Diyos. Kasi 'di ba, siya yung unang nagpatawad sa atin eh, 'di mhm, ba? Siya unang umibig. Oh, siya yung unang umibig sa atin. Mm. No, kaya sa akin yun yung naging ano sa akin na kaya mas binigyan din ni Lord yung pagpapatawad kasi ito yung katibayan na yung puso natin binago na ng Diyos na hindi niya sinasabing na yung kapatawaran mhm. na talagang sa pamamagitan ng pagpapatawad dun ang Diyos talaga makita na nakagawa sa'yo. Kasi Ah, yun kasi yung pinakamahirap na part sa isang tao eh, yung oo. magpatawad. Hmm, Kaya kaya yun siguro yun yung binigyang diin kasi sa tingin ko kasi 'di ba nga mhm, Mm. kasi yung mga apostol, alam ni Jesus na kagaya niya na dumaan sa hirap, dadaan ang mga apostol sa ano, yung pag-uusig ng mga tao. mhm. So, kaya parang hinandaan na ni Lord yung puso niya ng mga ano niya, ng mga alagad niya na talagang matuto Magpatawad na kayo. magpatawad. Matutong magpatawad. Kasi kung hindi kasi matututong magpatawad ang mga alagad niya, hindi sila magpapatuloy na magpahayag eh. Oo. Mayroong Kasi bigat sa loob. wala, oo, mabigat, 'di ba? Para kasing gawan mo ng masama, 'di ba? Mm, Kaya Mm. yun yun Mm. yun yung sa tingin ko talaga na bakit yun ang binigyan diin ni Lord na mm, maano ng mga alagad niya. Kasi alam niya na may pagdadaanan ang mga alagad niya sa pagpapahayag, yung mm. pag-uusig, yung pananakit talaga, 'di ba? Hindi lang Opo. pisikal, hindi Mm. lang ano, kundi lahat ng ano, dadanasin nila yung pananakit ng kapwa. Kaya yun ang pinaka na ano ni Lord na matutunan talaga nila na Matutunan yung matutong magpatawad. Amen. magpatawad. Si Nanay Dolly po, sa palagay niyo bakit ito yung binigyang diin ng Panginoon? Ano, kasi likas kasi sa tao yung may pride eh. 'Di ba? Mm, Ang tao kasi hindi niya naamin na nagkasala siya, parang ang mm, hirap aminin. Pero tayo nakakumilala sa Diyos kasi naging karanasan ko 'to eh. mm, Kahit Kristiyano na ako, talagang excuse me po. Talagang ang tagal bago ako nagpatawad. mm, Kasi na-experience ko na ako rin pala nahirapan. Alam mm, mo yung puso mo Mm. parang Mm. nasa rehas, parang nakakulong Mm. puso mo, ang bigat-bigat. Alipin ka. mm, Opo, alipin ka, tapos Alipin ka. kahit sa pagtulog Mm. nagagalit ka, nainis Kaya ka. nahihirapan. No? Opo, sobrang hirap ng pinagdaanan ko Oo. dito. Mm. Hanggang sa nababasa ko tong verse na to, yung mm, magpatawad, Mm. inilapit ko yung puso ko sa Diyos. Talagang nilapit ko, Mm. inilod ko to kay Lord. Kasi mm, gusto ko maging malaya eh. Gusto ko maging Mm. magang buhay ko mapayapa. Mm. Hanggang unti-unti, naranasan ko na, alam mo yung pagpatawad na kahit nakikita mo tao, kahit nagsasalita siya Mm. ng masakit, alam mo yung puso mo na pinapatawad mo agad siya. Mm. Yung love, nasa Nakalaya pag-ibig ka. ka. Oh. Opo, nasa Mm. pag-ibig ka. Hindi ka Mm. hindi ka na ano yung gusto mong gumanti wala na eh, Mm. kasi sa Panginoon kasi unang nagagawa niya yung puso mo eh. amen. Na talagang ano yung magpasakop ka lang talaga ng Mm. kalooban sa Diyos. Ang Diyos mismo magpapalaya sa iyo. Mm. Kaya ako sobra kong natutunan to hanggang sa ngayon pag may nakakapanakit sa akin ngayon. Ano, Mm. pinagpe-pray ko na lang sila kay Lord. Mm. Pinapanalangin ko sila sa Panginoon. Kaya ako sobra akong nagpapasalamat sa Panginoon na bigyan tayo ng pusong magpakumbaba sa Mm. Panginoon at puso na magpatawad din sa iba kung Patawad. paano niya tayo pinatawad. Ganun po. Pinatawad. Mm. Amen. Si Ate Mm. Tin Mm. po, bakit po kaya? Ano po, siguro kasi ito yung ano eh,
Ito yung pinakamahirap na sa buhay kasi talaga. Kasi Mm. madali nga, sabi ni Tita Violi, madaling magpatawad. Pero madaling humingi ng tawad sa Diyos. Pero mahirap magpatawad lalo na kapag malalim yung Sugat. nagawang Sugat sa'yo. diba? Napakahirap nun. Kaya Minsan niya sabi, pinatawad na kita pero ayaw kitang makita. Mga linyahan po yan Di ba dati, meron no? ganon? Dati. Opo. Nung hindi ka pa sa ganun eh. Sige, Mm. alam ko pinatawad naman kita na pero ayaw kita munang makita. oo, Opo. di ba hindi ganun? Opo. Ayan yung Ate Tin, hindi ka pa rin nagpatawad. paano po kapag hindi naman po humihingi ng sorry sa'yo yung taong nakagawa ng kasalanan? Paano po yun? Siguro ikaw, kailangan matutunan mo pa rin siyang mapatawad. Kahit Mm. hindi siguro ka humihingi ng tawad. Kasi Okay. parang sa akin, parang mas mahalaga yung heart mo sa Panginoon. Ganda po. Tunay na ulan yung halaga ng napatawad ka ng Diyos, sa dami ng kasalanan mo, yung awa niya sa'yo, magpapatawad. Siguro mas mahalagang mabuild yun sa heart mo para kahit hindi humingi ng tawad yung nagkasala sa'yo, nandun yung pagpapatawad mo na sa kanya. Mm. Yun naman ang mahalaga dun, hindi na kailangan siya mag-explain pa. Opo. Yung heart mo talaga, ikaw ang mas, kayo ni Lord, ang mas concerned ng relasyon nyo, ganun. Opo. Parang mas, yun ang ko sa kanya. Mas mahalaga para sa akin personal sa relasyon ko sa Panginoon, yung heart ko. Okay. So, salamat po Tama, sa lahat totoo ng naman. mga nag-share po. Ulitin lang po natin para kay Ate Jacel nakakapasok. Good morning. So, sinasabi po dito again sa verse na po ng 12 is about po sa confession sa iyong mga kasalanan. Hindi po pagko-confess sa mga pari ha, kundi confessions mismo sa harapan ng Diyos. At di ba yung sinasabi diyan yung cleansing, repentance, saka forgiveness. Tsaka yung po dito sa yung kumbaga, ang tanong po kasi natin, bakit binigyang diin ng Panginoon yung pagpapatawad or kapag tayo nagpipray na tayo humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at nagpapatawad din tayo. Kasi kung ako po yung alagad, pwede po akong magtanong na, Lord, pwede mo po bang i-explain ano yung sinasabi mo patungkol sa our Father in Heaven? Ano pong ibig sabihin nung your kingdom come, your will be done? Ano pong ibig sabihin kapag give us this day our daily bread? Po pwede kong tanungin yun sa Panginoon. Pero ang pinakabinigyang diin ng Panginoon dito ay yung verse 12. Kasi po ipinaliwanag pa yun sa verse 14 tsaka 15. Inuulit-ulit lang po dito, hindi kayo patatawarin ng Ama niyong nasa langit kung hindi kayo marunong magpatawad din. Inulit-ulit po yan, your heavenly Father will also forgive you, neither will your heavenly Father forgive your trespasses. Sa palagay ko po, bakit ito binibigyang diin ng Panginoon? Dahil ito po yung araw-araw na pwedeng maranasan ng mga tao, ng mga alagad. Katulad ng binibigyang diin natin Selly, na pwede ka masaktan ng mga family members mo, pwede ka masaktan sa loob ng church, pwede ka din masaktan, pwede ka din masaktan emotionally sa community mo, pag lumalabas ka, nakakarinig ka ng mga masamang sinasabi sa'yo, lahat kasi po, kahit tayo ay spiritual na manampalataya o na Kristiyano, meron pa rin po tayong kaluluwa kung saan ito yung kaluluwa natin, ito yung nasasaktan emotionally, mentally, katulad nung na-experience ni Ate Jacel nung nag-share siya sa leadership namin, sa community niya, 'di ba? So ito po, pag humaharap tayo sa Panginoon, hinihingi natin una yung kapatawaran natin sa ating mga kasalanan, pero hinihingi din natin yung sinasabi natin kanina, yung nire-release mo sa kalooban mo yung iyong mga sama ng loob, mga hinanakit. Kasi po yung kinote ni Ate Violi, ni Nanay Violi, yun po yung sa Matthew 5:23-25. Ang sabi po dito, therefore, if you bring your gift to the altar, kapag kayo po ay naghahandog, at naalala mo na yung kapatid mo, nakasamaan mo ng loob, sabi ng Panginoon, leave your gift before the altar and go your way. Kasi ang kailangan po, mag-reconcile muna kayo ng kapatid mo na yon. At ang sabi ng Panginoon, and then come and offer your gift.
Sabi po dito, Mm. bumalik ka at pwede mo nang offer yung gift mo. Sabi sa verse 5, pinutol ko lang po, agree with your adversary quickly. Makipag-agree ka agad-agad sa kaaway mo. Sa kamay. Ate Jacel, alam ko maingay yung paligid mo ngayon. Ano yung experience mo doon sa pag-agree mo doon sa adversary mo? Yung nakaaway mo, hindi mo nakaaway, yung nakasagutan mo lately, yung sinishare mo doon. Pwede mo bang i-share na maikli yun, Ate Jazz? Yan ba yung sa sa parking sa Pure Gold? Oo. Yung sinishare mo lakaraan. Nasabi ni RB. Oo. Kasi po, pag pag nataniman ka na talaga ng salita ng Diyos, pag dumating sa'yo yung katulad nung sa akin, kasi di naman po talaga ako pala away, pala Mm. ganun, ano po Mabait ka. ba? Angel po kasi ako, di ba, Nibiols? Oo, Tapos kasi po, ano po Sabay kasi, talaga yung batang yan. Oo. di ba? Ngiti-ngiti lang. May pagkamaldita, prangka, pero hindi pala away. Tapos, pag may salita ka po kasi talaga ng Diyos na foundation talaga sa puso mo, tapos dumating yung gantong klaseng parang shaken din siya eh. Oo. Dumating yung gantong klaseng sitwasyon. Parang makukonsensya ka talaga eh. Para yung panahon kasi na yun, gusto ko siyang balikan. Tapos gusto ko mag-sorry sa kanya. Yun talaga yung naramdaman ko nung una. Kasi nakonsensya ako una kay Lord. Sabi ko, bakit ko ginagawa yun? Eh, di ba dapat mas na ako, nakakaintindi na ako sa mga taong hindi nakatanggap kahit na ganun yung ugali nila. Pero kasi syempre, dahil nandito ako sa mundo, tao ako, nasaktan ako doon sa ginawa niya. Kaya ang balik ko, sumagot ako. Kasi alam ko mali siya eh, tapos sinisigawan niya ako. Bakit niya ako sisigawan, di ba? Eh, nasa tama ako. So, ang ginawa ko, nagpaliwanag ako sa kanya, pero daldal pa din siya ng daldal. Pero ginawa ko, sinigawan ko na din siya. Sabi ko, tama na, okay na. Umalis na ako para tapos na. Kasi kung mag-stay pa ako doon, 'di ba? Tapos yun, habang nasa biyahe ako, sabi ko, Lord, sorry, bakit ganito ang nangyari? Ba't ginawa ko to? Ganyan, dapat pala, Sabi ko to. kalmado lang lagi. Oo. Yan. Kasi hindi mo na mabawi eh. Nagawa mo na. Tapos ayun. Pero doon na pauwi ako, doon ako mas kinausap ng Diyos na maging mapayapa na ako. Parang, alam mo yun, yung siguro meron pa kaming time na magkikita pa kami. Tapos baka okay na yung mga ganyan po ba? Kasi Ma-reconcile pa. kasi once na pag kunyari, hindi mo kinausap si Lord during ng time na yon, possible na baka makalimutan mo na ulit kausapin si Lord, di mo na talaga siya kausapin, tapos syempre nandun pa din yung galit sa puso mo. Oo. Kaya importante na on that time talaga, kausapin mo si Lord, tapos mag-sorry ka kung alam mo may kasalanan ko o kahit na wala kang kasalanan. Kasi iba yung mabibigay ng Diyos na peace pag pag lumapit ka sa Diyos sa kahit anong sitwasyon nangyayari sa buhay mo. Ayun po. Salamat po sa panghuling experience o testimony ni Ate Jacel. Ito po ay nakapagbigay sa atin ng insight. Kasi po, itong forgiveness sa ating mga pagkasala po, paulit-ulit na natin itong naririnig. Paulit-ulit. Noong nakaraang taon din, nitong taon din, sinare ko din po sa inyo to. Kasi po, itong pagpapatawad sa ating mga kasalanan po, binibigyang diin lang ng Panginoon dito. Kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Ama Hindi rin tayo natin na nasa patatawarin. langit. Gusto ba natin na hindi patawarin sa ating mga pagkasala? Ayaw natin, di ba? Siyempre, hindi. Ayaw natin. Ayaw natin. Di ba po? Kaya ganun din naman na tayo ay magpapatawad every day sa mga alam ko po habang tumatagal itong pag-aaral na ito, tayo po ay naliliwanagan, Lord, sino yung mga taong kailangan ko pang patawarin? Sino pa yung mga nagtatali o kanino pa ako natatalian ng tanikala? Sino pa, Lord, yung mga kailangan kong patawarin? Maalipin. Sino pa yung mga kailangan kong lapitan? Sino pa yung mga kailangan kong i-reconcile? Ito pong pinag-usapan natin ngayong umagang ito patungkol sa confession sa verse 12. Ito po ay model prayer na kapag tayo lumalapit sa Panginoon,
humihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at ganoon din natin pinapatawad yung mga taong nagkakasala sa atin. Kung may pagkakataon na right after po ng prayer mo, naisip mo yung family member mo na nakasamaan mo ng loob, makipag-reconcile ka na agad sa kanya. Sabi nga, wag mo nang hayaan lumubog yung Napagtagaling. araw na mayroon ka pa ring sama ng loob. Katulad ng Sama ng sinasabi loob. kayo na sa verse 25 po ng chapter 5, agree with your adversary quickly. So doon lang po tayo magtatapos sa umagang ito. Again, nag-focus po tayo sa confession, verse 12. Next week po, tatapusin na po natin tong model prayer. Focus naman tayo sa verse 13. Protection. Protection po. So tayo po ay Sa mga manalangin na. katukso. Tayo po ay manalangin para sa ating pag-aaral. Dahil na late si Ate Jassel, can you close us in prayer, Ate Jas? Amen. Lang ha, hanap ako ng place na hindi maingay. Mhm.